welcome po namin kayo sa ating online morning worship service. Tunay na malaking pagpapala sa atin na tayo po makapagdaos ng gawain na bagamat dalawang bagyo yung dumaan sa atin at yung isa nga ay para bang super typhoon pa siya. Pero gaya ng ating napag-aralan, Jesus is the Alpha and Omega, na kung saan He is in control of everything. Kaya nasa Kanya yon. Kung gusto niyang wakasan yung ating online worship service. Pero dahil ang ating Panginoon gusto niya pang gamitin tayo para ma-reach out yung mga tao, kaya ang bagyo, itinaboy niya po ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, walang dahilan para hindi po natin siya paglingkuran. Walang dahilan para hindi natin siya ay patuloy na kilalanin. Hindi man natin siya nakikita, pero may mga salita siyang ibinigay para kahit na papano ay tayo ay magtiwala sa Kanya. Tayo muna lumapit sa ating Panginoon ng prayer upang pagpalain ng Diyos yung ating gagawing pag-aaral ng Kanyang mga salita. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po sama-samang lumalapit po sa iyo na nagpapasalamat dahil hindi mo binigo yung mga panalangin po namin na kung saan ay patuloy mong gamitin ang gawain pong ito para sa kaligtasan ng mga kaluluwang inilalapit mo. At bukod po rito ay para ma-strengthen ang bawat sa pananampalataya na bagamat hindi nagbabago ang sitwasyon, pero dahil ikaw ang may hawak ng lahat ng bagay, ay walang dahilan para kami po ay matakot bagkus magtiwala na nasa iyo ang wakas ng ganitong situation. In Jesus' name, Amen. Alright. So sa totoo lang, ay bagamat tayo ay nagnanais na bumalik sa ating gawain, maaring excited ng iba, dahil kasi nga papaganda na yung sitwasyon iniisip natin. Pero sa totoo lang, hindi naman gumaganda pa yung sitwasyon dahil kasi patuloy pang tumataas yung bilang ng mga naapektuhan ng COVID variant 4. Okay? So, nawala na yung COVID-19, nasa 4 na tayo, hindi pa natin alam kung saan pa patutugo yung ganitong COVID na ito. At kung tutuusin, ay pagdating nung yung petsa yun, mga kalagitnaan ng September, ay pagbibigyan naman yung mga para lumuwag-luwag sa issue ng ekonomiya. So nakita nga natin, nagkakaroon na nga ng mga problema na para bang nagsisisihan yung mga nasa pwesto na para bang akala kasi ay hindi sila concerned. Okay? Sa totoo lang, siguro naman ay ang lahat naman talaga ay meron naman ding malasakit sa kapwa nila. Okay? Kaya lang ay bakit di nagwawakas yung ating sitwasyon? Okay? So, kung tutuusin ay parang mga experimental yung mga nangyayari sa ating kapanahunan, parang walang mga katiyakan. Pero gusto ko malaman nyo, kung gusto nyo ng katiyakan, dahil nangangapa naman, aminado yung lahat ng mga tao, wala pa namang tao nakapagbigay ng assurance sa ating kapanahunan eh. Tama po ba? Okay? Pero ang Bible natin, nagbibigay ng katiyakan. Ang aking asawa ay sinasabi niya sa kanyang analysis, talagang meron na mga petsa kung kailan darating ang ating Panginoon. So minsan, sinasabi niya sa akin, hindi mo naman ata ako pinakikinggan eh. Okay. Sabi ko sa kanya, yung hindi kita pakinggan, hindi ako magkakasala. Kasi pag totoo yung sinabi mo, kasama naman ako mapupunta rin sa langit sa piling ng Panginoon at hindi malilimutan mo na yung ating pinag-usapan. Amen? Pero itong sinasabi ko at itong pag-aaralan natin sa umagang ito, pag hindi ka naniwala, may problema ka. Kaya sabi mo sa tabi mo, makinig ka maigi at maniwala ka. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So tayo ay nasa series, kung tutuusin, ang bigay ng Diyos sa atin ay yung series na yung kilalanin natin kung sino si Jesus. Kasi malaking bagay po ito eh. Pag kilala mo ang Diyos, ay kahit na paano, alam ba, parang katulad dito ng sa isang pamilya, di ba? Pag ikaw ay lubos na nagtitiwala sa iyong tatay,
komportable ka. Ewan ko lang mga anak kung gano'n ang pagtitiwala na sa tatay nila, no? Pero si Miko, malaki ang tiwala sa tatay niya eh. Kaya gano'n na lang siya eh. Okay? So, gano'n tayo eh. Kumbaga, ang Diyos kasi tatay natin eh. Kaya ngayon, kung kilala natin ang Diyos, hindi tayo matatakot na. Oo, yun ang malaking bagay ito. Kaya yun ang gamit ng ginagawa natin pag-aaral concerning sa sino ba itong si Jesus. Dahil si Jesus, talagang maliwanag yung Bible natin na tinuturo sa New Testament, magmula Matthew hanggang Revelation, na si Jesus ay tunay na Diyos, anak ng buhay na Diyos. He is the only true living God. Sabi gano'n ni John. Palakpakan po natin ating Panginoon. So far na napag-aralan natin na Jesus is the Alpha and Omega. Okay? So ano bang ibig sabihin na siya yung Alpha and Omega? Ang sabi, the beginning and the end. Okay? So actually, sabi nga ng aking asawa, yung sinishare mo, matatagpuan sa aklat ng Isaiah. So sa totoo lang, hindi ko pa nga ni-utilize yung Old Testament scriptures para to back up yung aking analysis sa aklat ng Revelation, pero hindi ako nagkamali. Tama yung ibinigay ng Diyos sa akin ng pangunawa concerning sa kanyang sinasabi. Kasi yung aklat ng Revelation naman, actually talaga ay nangako ang Diyos na pag binasa ito, talaga sabi, blessed are those who read, no? Who read. Ang unang recipient talaga niyan, yung katulad kong pastor. Kaya pag binasa ko yung aklat ng Revelation, talaga namang ipapaalam ng Diyos sa akin kung sino siya. And so para nalaman ko itong Alpha and Omega, pag sinabing He is the beginning and the end, ibig sabihin He is the Lord of history. No? Siya ang nagsimula, nasa Kanya ang simula, nasa Kanya ang wakas. Kaya kung iaano natin ang kabuuan ng Bible natin, siya ang naglikha ng lahat ng bagay, nasa Kanya rin kung kailan niya wawakasan yung Kanyang creation. Kasi there will be a new heaven and new earth. Hello? Kaya kung si Jesus ay hindi Diyos, meron bang Diyos na siya ang beginning and the end, na nasa Kanya ang kabuuan? Bagay, yun din ang sinabi nga sa aklat ng Ecclesiastes, di ba? To everything there is a season, and a time to every purpose. Ano bang ibig sabihin nun? Okay, madali natin maintindihan yung to everything there is a time to, to everything there is a season. Alam natin yung kapanahunan. Pero yung time to every purpose, maaaring hindi natin alam. Ibig sabihin, oras na pinagpasyahan ng ating Panginoon. Yung talagang Kanyang layunin. Ibig sabihin, yung merong plano ang Diyos. Meron siyang layunin talaga. At yun ang tatakbo at tatakbuhin ng mundong kilalalagyan po natin. Hello, naintindihan nyo kaya? Kaya bagamat ang tao, may mga kanya-kanya silang mga iniisip, may mga pinagplanuhan, may mga pinagpasyahan na sila. Yun, the four purpose pinagpasyahan na ganito ang gusto mong mangyari. Pero gusto kong malaman nyo na kahit na anong tayo, albawa, may mga bago pumatak yung 2020, marami tayong iniisip di ba? Maaaring katulad nila, iniisip na magpapakasal na kayo. Dahil kasi, perfect 2020. Pero all of a sudden, yung iniisip, hindi nagkatotoo. Dahil kasi biglang yung 2020 ay yung pala ganito ang sitwasyon natin. Kaya marami ang hindi kinasal No? Itong 2020 na, 21, susunod 22. Hindi natin alam kung kailan magwawakasyan. Pero kung di man kayo magkatuluyan, praise God. Kasi nasa langit na tayo. Oo. Kami nga dito sa aming bahay, kung tutuusin, nangangarap na nga yung Tagaytay. Hanggang ngayon, wala pang nangyayari. Oo, ganun Baka hindi na rin namin malasap yun. Pero at least, nakita naman natin na talagang totoo ang Diyos sa Kanyang mga salita. Okay? Anyway, going back dito sa topic natin, concerning, alam na natin yung Alpha and Omega. He's the beginning and the ending. Ibig sabihin, yung nasa Kanya yung kung kailan niya wawakasan. Kaya sa bandang aklat sa dulo ng Revelation, sinabi niya, it is done. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. Okay? So, what about the person, the last? Siya yung una at huli. Ibig sabihin, wala namang ibang Diyos. Wala namang ibang Messiah.
maliban sa Kanya. Siya lang ang una, siya rin ang wakas. Kaya wala na kayong hihintayin pa, maliban sa ating Panginoong Kristo. Ganun yan eh. Kaya kung meron pumapapel na sila yung parabang Kristo, sila anak ng Diyos, puro mga kalukuhan lamang po yun. Dahil kasi ang ating Panginoon sa Kanyang muling pagbabalik, kung tutuusin, ay visible sa lahat-lahat. Hindi ito lihim, yung second coming ng ating Panginoon. Anyway, ano na tayo din sa pangalawa nating topic. So far, at least, doon pa lamang sa unang topic na binigay ng Diyos sa ating concern, the Alpha and Omega, ay meron na tayong kapanatagan eh. No? Kasi hawak niya ang lahat ng bagay. Walang bagay na mangyayari na wala sa kamay ng ating Panginoon. Kaya kung di sa ganito, kung mahaba man yung yung COVID-19 na yan, o variant na ganyan, okay lang. Okay lang. Okay, so ito na tayo ngayon. So mapapansin natin sa ating kapanahunan, kaya naman talaga hindi ka mamamatay sa COVID-19, ay sa gutom naman ang kinakatakutan ng iba. Hello? Kaya nga yun ang pinag-aanuhan eh. Dumadami na yung, pero paano naman yung pangangailangan ng mga tao. Kaya ngayon, tayo pinagpala ng Diyos, parang sinadya, yung pangalawa nating topic concerning kung sino si Jesus ang bread of life. Siya yung tinapay ng buhay. So, anong kahalagahan na si Jesus ang tinapay ng buhay? Yung iba sinasabing gano'n, saan ka pupunta? Sabihin nyo, pupunta ako sa church. Gano'n, di ba? So, anong mapapala mo yan? Kung tutuusin, minsan para bang mamimili ka kung saan ka pupunta, kung sa gawain ng ating Panginoon, o doon sa mamasyal ka, lalo na kung may mga out of town, mga swimming, mga something na kakaiba. Okay? Kaya ngayon, dito ang sabi nga ay si Jesus ang bread of life. So siya yung tinapay ng buhay. Siguro, Aljon, simulan na natin ito dahil kasi alas 11 na no? Okay, simulan na natin ito. Ang unang puntos natin concerning si Jesus is the bread of life, yung kanyang pagsabi, yung pag-broadcast niya. Okay, ganito ang istorya. Si Jesus, kung tutuusin sa John chapter 6, ay nung makita niya, yung mga tao ay nagpapatuloy sa kanya, napakarami nila, mga 5,000 yung mga nagsusunuran sa ating Panginoon ng mga lalaki, hindi pa binilang yung mga babae at yung mga nasa kabataan, ay ang sabi nga rin ng Panginoon ay pakainin sila. At to cut it short, nagkaroon ng himala during that time. At alam ng mga tao na merong himala. Dahil kasi pinaupo silang lahat, wala namang dumating sa kanilang pagkain, bagkus sa ilang pirasong tinapay at isda, ay nag-pray lamang ang ating Panginoon, pagkatapos ay nabigyan yung lahat ng tao, pagkatapos yung sobra, masigit pa dun sa simula. Kaya ngayon, sabing gano'n nila, ito na yung propeta na sinasabi ni Moses, na merong lalabas na propeta, na kung saan ay yung kanyang pagdating, ay dapat siyang paniwalaan. Actually, yung sinasabi rito, yung sa Deuteronomy chapter 18, na merong lalabas na the prophet. Kaya mapapansin natin, nung si John the Baptist, yung nagbabautismo, tinanong din siya kung siya rin yung propeta. Sabi niya, hindi. Okay, meron talagang propeta na, sabi nga, katulad ni Moses. Ibig sabihin, kung gaano kataas ang ranggo ni Moses bilang propeta, itong lalabas ito, ay katulad din ito, na kung saan yan dapat siyang pakinggan. At pag hindi pinakinggan, hindi pinaniwalaan, mananagot ang sino mang hindi susunod dito. Ibig sabihin, inuobliga ng Diyos yung mga taong makinig sa propetang ito. So, nagkaroon na sila ng, conclusion kung sino si Jesus after the miracle ng feeding of the 5,000. Okay? Pero ang ating Panginoon, iniwan sila. Ang ating Panginoon, kung tutuusin, kung siya ay political messiah, meron na siyang tawag doon ay grupo. Actually, 5,000 lalaki na yon na handang makipaglaban na yon. Kasi nga, naniniwala kung sino si Jesus bilang propeta. Pero ang ating Panginoon, iniwan sila. Una, umakit ang ating Panginoon sa bundok para mag-pray to avoid temptation na makarried ng people power. Okay? So, ang ating Panginoon ay yung kanyang mga alagad, pinauna niya ito, pagkatapos ay saka siya sumunod. At nung naroon na sila sa kabilang ibayo, yung mga tao pagising sa umaga, hinahanap na si Jesus.
So nung malaman lang si Jesus ay wala, nagsunuran po sila. Could you imagine, no? Talagang bagay ganito, no? Pag talagang gusto, merong paraan. Sukdulan iba nag-arkikulate pa ng mga ng mga masasakyan ng mga bangka papunta ron sa ating Panginoon. Okay? At yung naroon na nga sila, ang sabing gano'n lang kay Jesus ay kailan ka nakarating dito? So maganda yung kanilang pagbati kay Jesus Rabbi, kailan ka dumating dito? Ang sabing gano'n naman ang ating Panginoon sa kanila, hindi nyo naman ako hinahanap dahil sa himalang inyong nasaksihan. Actually, yung himala, design yun, intended para makilala si Jesus. Kasi pagka binasa na natin nga yan, katulad nung tinuro ni Pastor Jan kanina na yung John 20, verse 31, na isinulat yung aklat ng John, bagamat maraming himalang ginawa si Jesus, pero sufisyente yung mga himalang nakasulat dyan para dumating ang pananampalataya sa mga babasa na si Jesus ay tunay na anak ng Diyos. At pag ikaw naniwala na si Jesus ay anak ng Diyos, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, sabi nga ni Jesus, hindi nyo ako hinahanap dahil sa himalang inyong nasaksihan. Kaya kayo narito, nasarapan kayo doon sa mga inyong kinain. Ibig sabihin, sumusunod sila kay Jesus, hindi dahil sa kung sino si Jesus. Hindi. Kaya sila sumusunod, meron silang napapalang material sa ating Panginoon, yung nakain nga nila. Kaya ngayon, ang sabi nga ng ating Panginoon sa kanila, ay ganito, huwag kayong magsumikap sa mga pagkaing nasisira. Magsumikap kayo sa pagkaing mananatili hanggang buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng Son of Man. Ibig sabihin, ibibigay sa kanila. Whom God the Father sealed. So, doon sa mga taong talagang hinira ng Diyos, sa kaligtasan, talagang bibigyan sila ng ganitong bagay. Now, ang sabing ganun nila kay Jesus, ay ano ang iyong maipamamalat sa amin? Anong sign meron kang maibibigay sa amin para kami maniwala sa iyo? Ang aming mga ninuno, pinakain ni Moses sa wilderness. Okay? Ng tinapay from heaven. Sabing ganon. Okay? Sabing ganon Jesus, hindi naman kayo pinakain ni Moses ng tinapay na galing sa langit. Okay? Ang aking ama ang nagpakain sa inyo. Okay? Nililiwanag. Hindi si Moses. Okay? Kaya dito, sa totoo lang, halimbawa, katulad ko, tagapanguna, hindi ako ang talagang magdadala sa inyo sa kaligtasan. Merong Diyos na hindi natin nakikita, na ginagamit lang yung katulad ko, sila Moses, para yung mga tao ay mapakain. So, ang sabi nga nun ng Panginoon ay, ito na siya. No? Sabi nga nun ng ating Panginoon, doon sa mga taong kausap niya, sabi niya gano'n ay, si Moses, hindi kayo binigyan talaga ng tinapay ng langit. Okay? Bread from heaven. Bakus, ang sabi gano'n ay, ang Ama ang talagang magbibigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Sabi gano'n nila ay, bigyan mo kami, palagi ng ganyan tinapay. Okay? So, actually, hindi naman kinontra si Jesus. Nagkaroon sila ng interest na doon sa sinasabi ng Panginoon na tinapay galing sa langit. Pero niliwanag ng Panginoon yung issue. Kaya ito na siya. Sabi, for the bread of God is He which come down from heaven and give life unto the world. So at this point, makita natin, merong tinapay ang Diyos na nanggaling sa langit. Na ang ibig ipahiwatig dito, si Jesus, yung tinapay na nanggaling sa langit. Okay? Na magbibigay hindi lamang sa kanila, kundi sa buong mundo. Bagay ganito, Sabing ganun, pagka binasa natin yung John chapter 6, ay makita natin, sabing ganun na, sa totoo lang. Sabi na, sa totoo lang, ito yung propeta na darating sa mundong ito. Ibig sabihin, yung message ng prophet, hindi lamang para dun sa mga Hudyo, bagus para sa lahat ng tao.
Kaya ngayon, maski ng ating Panginoon, hindi niya sinabing magbibigay ng buhay para doon lamang sa mga Hudyo. Bagkus, life unto the world. Kasama tayo yan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya at this point, ipinaalam na ng ating Panginoon doon sa mga tao na siya yung tinapay ng Diyos na galing sa langit. So, bagamat siya narito sa lupa, pero ang kanyang pinanggalingan ay sa langit. Yun ang dinidiin ng ating Panginoon. Alright, so let's move on. Another point tayo, okay? Mahaba itong topic natin ito, kung tutuusin. Isang verse lang siya. For the bread of God is He. So, sino yung tinapay ng Diyos? Siya na nanggaling sa langit. At ano ang mangyayari pag kinain ang ating Panginoon? Pag kinain yung tinapay ng Diyos. Okay? Ang sabi nga nun, shall never hunger. So narito ang maganda, narito ang papel ng pastor. Ako naniniwala, maaring nababasa niyo ito, and Jesus said unto them, I am the bread of life. So niliwanag ng Panginoon, siya yung tinapay ng buhay. He that cometh to me, ang sino mang lalapit sa Kanya, hindi magugutom. Okay, ang tanong ko, lumapit na ba kayo sa Diyos? Okay, ang iba sa inyo, kung hindi pa kayo nag-agahan, ay maaring nakakaramdam na kayo ng gutom. Baka sumisimple na kayo. Habang naghahayag ako, kumakain kayo. Okay, wag ganon. Irespeto po natin ang Diyos. Wala kayo sa eskwelahan. Mas yun na sa eskwelahan nga, baka bawal pa yun eh. Amen? Tama po ba? Tayo ay nasa gawain ng ating Panginoon. At tiis-tiis lang. Si Jesus nga, ipinakita niya nga doon sa temptation. Bagay, this coming Wednesday, yun ang topic. Kaya hindi ko na i-brought up. Okay? Yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Okay? Anyway, going back here, sabi nga nun, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger. So ako naniniwala, ito hindi niyo lubusang naunawaan niyang sinabi ng Panginoon. Okay? He that cometh to me shall never hunger. Kausap ko si Benson nung pumunta siya rito. Si Benson actually ay galing sa ibang gawain at napunta sa ating gawain. At kung hindi ako nagkakamali, ang sabi niya ay iba yung pag-aaral ng salita ng Diyos dito sa Gilks Fellowship kaysa doon sa iba. Okay? Hindi lamang sa kanyang pinanggalingan, bagkus doon sa mga narinig na iba. Kasi nga, narinig niya yung aking pagpapahayag ay kung ano yung nasa context ng Bible, doon nag-aaral. Samantalang iba kung saan-saan napupunta. Okay, gusto ko malaman nyo, sinabi ng Panginoon, ang sino mang lalapit sa Kanya ay hindi na magugutom. Kung kayo'y honest, magtatanghali na, at kung hindi pa kayo nag-agahan, siguro kumakalam ng sikmura nyo. Amen? O kaya iba naman sabihin, nagkapilang ako, kaya marupok. Okay, tinapay na piraso. Iba yung kanin yung talagang kinain mo ng heavy breakfast, di ba? Pastor, totoo ba ito? Pag lumapit sa Kanya, hindi na magugutom? Pagkatapos ito pa, at ang sino man maniniwala, hindi na mauuhaw. Okay? Sa totoo lang, gaano katagal yung kaya mong wag kumain? Di ba? Isang araw lang na, o ilang oras lang hindi ka kumain, talagang natataranta ka na eh. Tama po ba? How much mo yung iinom ka? Sabi ng Panginoon, you will never hunger and never thirst. Ang sabi nga doon ng Bible, sabi nga doon ni Apostol Pablo, ang tamang pag-interpret ng Scripture, hindi batay sa kung ano-ano. Kung kayo mag-interpret ng Scripture, sabi nga doon, rightly dividing the word of truth. Tamang context. Okay? Tamang context ng katotohanan. Kaya halimbawa, ang Bible natin, bagamat 66 books, nahati sa dalawa, Old and New. So, malalaman pala natin yung luma, law. Yung bago, grace. Okay, so yun lang makita mo, meron ng pagkakaiba. Alright. So, bukod pa ron, sinabing gano'n ni Apostol Pablo, ang pag-interpret ng Scriptures ay comparing spiritual things with spiritual things. Ibig sabihin, dyan din naman sa Bible, meron ka nang magdadala sa'yo para maunawaan mo. Let's say, for example, halimbawa ay ano ba mga sinabi dun sa Old Testament? Sabi nga doon, the law is, sabi nga doon ay a shadow of things to come. Okay? So, gano'n, ano? So, ang kaganda nito, maikukumpara-kumpara mo na. Dito, kung wala yung mga
scripture na makikita natin sa Bible, kung ano-ano interpretation natin ng hindi na magugutom. Pag binasa natin yung aklat ng Mateo, sa tinatawag na Sermon on the Mount, ang sabing gano'n ng Panginoon ay, blessed are those who hunger and thirst. For what? For righteousness. For they shall be filled. So, ibig sabihin ko, ikaw yung nagugutom at nauhaw saan? Sa katwiran. Sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and righteousness. Sabi nga ni Apostol Pablo, si Jesus ang katwiran o righteousness of God. Kaya kung patungkol sa Panginoon, sa katwiran, hindi ka na magugutom. Hindi ka na maghahanap pa na magdadala sa iyo sa katwiran. Pag tinanggap mo si Jesus, Christ is the end of the law for righteousness. Kaya pag tinanggap mo siya, hindi ka na matatakot sa batas. Busog ka na, satisfied ka na, ligtas ka na. Pastor, what about the thirst? So, bagay, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. So, parehas itong righteousness. Pero ito pa ang karagdagan. Itong hunger nito, actually, kaya ka naman, ano ba ang katwiran ng Diyos? Ang katwiran ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero sabi nga noon, ang regalo ng Diyos ay buhay na wala hanggan. Sa makatwid yun ang kanyang katwiran. Pagbabayaran mo kasalanan. Kaya kung gusto mo talagang wag mong pagbayaran, tanggapin mo ang regalo ng Diyos na buhay na wala hanggan sa pamagitan ng Jesucristo. Amen? Okay. So actually, yun eh. Pag hunger, kinain mo siya. Pag kinain mo si Jesus, tinanggap mo yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. So ito yung gawa ng ating Panginoon, kung tutuusin. Ito yung kanyang gawa na ang Diyos, nagkatawang tao, binayaran ng ating kasalanan, ay pag lumapit ka sa Kanya, ay hindi ka na magugutom pa. Meron ka ng Messiah. What about the thirst? Sabi nga nun ni Jesus, sa John chapter 7, isang chapter lang ang pagitan. If any man thirst, ang sino mang nauhaw. So, ayun na yung thirst. If any man thirst, let him come unto me and drink. Okay? Yung pala, sabi niya, out of his belly shall flow rivers of living water. So, ano yun? So, talagang may aangos na tubig? Ay, hindi yun. Ang ibig sabihin pala niyan, pag tinagap mo si Jesus, papasok sa iyo ang Holy Spirit, at ang Holy Spirit sa iyo ang magdadala para sa katwiran ng ating Panginoon. In other words, yung una, speaks about salvation, na katwiran, naligtas ka. Yung pangalawa, wow, meron kang Espiritu ng Diyos, kaya hindi ka na mauhaw when it comes sa katwiran. Pag hindi nyo pa ako naabot, balik kayo sa grade. Hindi pa kayo nag-level up. Actually, yun ang aking nakita rito. No? Ang sino mang lalapit, they will be saved actually. Satisfied eh. Pagkatapos ito, continuous ka. Hindi ka nauhaw kasi bibigyan ka na ng Holy Spirit. Sa context pa rin ng John yun, John chapter 7. Alright, so let's move on. Kaya dito, ang resulta talaga, pag kinain mo yung tinapay ng buhay, maliligtas ka. You will never hunger. So, hindi ka na maghahanap pa. Okay? Wala ka nang hahanapin pa when it comes sa katwiran. Dahil kasi tinanggap mo na ang Panginoon. Pagkatapos, when it comes sa katwiran, meron kang Holy Spirit na tumutulong sa iyo para maunawaan kung ano ang tama. Kaya makakapamuhay ka na ng matuwid. Ganun yun. Alright. So, ano ang kailangan para talagang tayo ay matanggap natin yung tinapay ng buhay. So, ang essential is, believe on Him. Sa verse 40, ang sabing gano'n ay, and this is the will of Him that sent me. That everyone, sino man, ang bawat isa, na nakakikita sa anak. Ibig sabihin si Jesus, nasa humanity siya, di ba? Pero kung kahit na siya ay nasa humanity, dahil sa mga himala kanyang ginagawa, nakikita mo na ito pala hindi naman tao lang, kundi ito yung anak ng Diyos. Okay? Kaya ang sino mang nakakita sa anak,
at maniniwala sa Kanya, nakita mo siya bilang anak, tapos siyempre nakita mo, anak ng Diyos ito. At ikaw ay naniwala, you will have everlasting life. And I will raise him up at the last day. Okay? So ano ang kailangan? Simply believe on Him. Okay? Isa lamang naman talaga ang nire-require ng Panginoon para dumating sa iyo ang buhay na walang hanggan. Ang kailangan lamang ay maniwala sa Kanya. Over and over. Kumbaga, dito lang tayo sa aklat ng Diyan, paulit-ulit na binabanggit yung issue ng pananampalataya. Kaya kung meron magtuturo sa inyo na dadagdagan pa yung pananampalataya para maligtas, yan po ay peke. Dahil kasi isa lamang ang hinahanap ng Panginoon. You have to believe. Maniwala ka na sa yung tinapay ng buhay na pag kinain mo, may buhay na walang hanggan ka. Kaya sa mundong ito, kung tutuusin, anong iti-take mo para ma-assure ka na mabuhay ka forever? Okay? Walang pagkain dyan. Okay, ano sinasabi? Kainin mo to, kainin mo to. Kaya kinakain mo lang yan to prevent lamang yung mga sakit-sakit, pero walang pagkain sa mundong ito. Walang gamot o anumang mga bagay na magbibigay siya ng assurance na pag ginawa mo yan, you will live forever. Kaya sa panahon ng pandemic, pag tinagap mo si Jesus, no matter what, hindi ka namamatay. Pastor, hindi ka namamatay? Oo! Hindi ka namamatay. Pastor, di ba namatay? Katulad anak mo. Sa ating human point of view, si Dr. Paul Michael Tan namatay. Okay? Pero spiritually, sabi ng Panginoon, and those who believe in me will never die. Hindi mamatay. Oo. Kasi nga, yun ang tinuturo ng Bible . Okay? Kanino ka maniniwala? Sa mga scientists, sa mga doktor, sa matatalinong tao, yung kanilang pananaw. Katulad lang, si Solomon, pinakamatalinong tao sa balat ng lupa, pero hindi niya abot yung mga bagay na katulad ng sinasabi ni Jesus. Sabi gano'n ni Solomon nung una, ay parang wala namang pinagkaiba yung hayop sa tao. Di ba? Kasi yun lang ang binigay na knowledge sa kanya. Pinakita, ganun lang ang kaalaman ng tao, kahit na gano'ng katalino, yun lang ang abot. Pero dalam Diyos, ang lumikha ng lahat ng bagay, alam niya ang lahat ng bagay. Nung naparito siya, ina-assure niya ang sino mang maniniwala sa Kanya, pag kinain siya, tinanggap siya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi pa pwedeng yung buhay na walang hanggan ay may wakas. Kaya nga sinabing everlasting, walang katapusang buhay na po ito. Hindi ito 1,000 taon. Walang hanggang buhay. Kung paano ang Diyos ay walang hanggan ang kanyang buhay, yun din ang ibibigay sa iyo. Kaya malaking bagay po ito. Sa mga audience ko po, alam ko ang iba sa inyo, maaaring ang katuruan nyo ay hindi katulad ng aking naisishare sa inyo. Na yung parabang laban bawi ba yan? Na yung kaligtasan nawawala, yung buhay na walang hanggan nawawala. Maliwo yun. Okay? Hindi ganun ang katuruan ng Bible, hindi ganun ang turo ni Jesus. Kaya habang naintindihan nyo pa yung aking sinasabi, wala naman ako mapapala kung sakasakaling umayaw kayo . Okay? Pero kayo makikinabang dahil kasi yan ang tinuturo ng ating Panginoon. Pag tinanggap siya, everlasting life yun. Hindi lamang yun na, ops. Ano lang, itong buhay nito, depende sa iyo yan. Okay, ganun hindi. Everlasting life. Pag tinanggap mo yung anak, yung tinapay ng buhay, meron kang walang hanggang buhay. At kahit na ikaw ay mamatay, physically, I will raise him up at the last day. Ang binubuhay lang dito yung katawan. Hello? Oo. Pag tayo ay namatay, yung katawan natin nabubulok, napunta sa sementeryo, nauwi sa alabok. Pero sabi nga nun, to be absent from the body is to be present with the Lord. Umiwala yung ating kaluluwa, napunta dun sa piling ng ating Panginoon. Ganun na nangyari sa mga mananampalataya. Wala na sila sa libingan. Kaya sa aking mga kamag-anak, pag pupunta kayo ng sementeryo, wala na ron. Pag mananampalataya, iniiyakan nyo. Wala na dun. Okay? Baski naman di mananampalataya, wala na rin dun . Kasi nasa impyerno sila . Amen? Alright, let's move on. Okay, so at least alam na natin ang kailangan lamang ay
pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga itong aklat ng John, nagko-conclude siya. Sinasabi niya gano'n na itong mga bagay nito isinusulat ko. Ibig sabihin, the very purpose ng writing ni John ay para ipalam sa atin na si Jesus ay Diyos. Bagay ganito, no? Maging sa awit o kaya ay tawag doon ay sa mga libro, kailangan alam mo yung layunin ng author di ba? Kaya nga ako nga tawang-tawa ako napaniwala kami nung bata pa kami na yung kinakanta namin pang love song. Kaya pwedeng maging team song, di ba? I will give yung everything I own, yung pala dedicated niya yung sa kanyang tatay. Hindi naman yung sa partner niya pala. Kaya yun So yung author nitong John, ng aklat ng John, ang kanyang layunin ay daling ka sa pananampalataya na si Jesus ay Diyos. At pag ikaw naniwala, magkakaroon ka ng buhay na wala hanggan. Kaya itong gawain na ito, maaaring masabi nyo na, bakit ganun ang pagkakilala ni Pastor sa Panginoon? Bakit yung iba maaaring sabihin natin na parang ganun-ganun lang yung pakala? Kasi ang Diyos din naman ang nagbigay ng ganitong ministry. Kaya nga ang pangalan ng gawain, Jesus is Lord God and Savior Fellowship. Hindi ko naman hinanap yun, hindi ko ninais yun. Ibig sabihin, wala sa ko yun talagang ang Diyos ang nagbigay ng pangalan kasi sa pamagitan ng gawain ito, maipapakilala kung sino si Jesus. Yun lang yun umaayon lamang tayo sa kalooban ng Diyos. Pero may mga taong hindi naniniwala. Kaya ngayon, yung susunod natin ay adversary. Hindi naniniwala. Tingnan mo ito, 5,000 katao yun na nakasaksi ng himala. At ang kanilang conclusion, sa kanilang nasaksihan, this is the prophet. Pastor, bakit para bang nagkaroon ng kaaway? Okay, gusto kong malaman nyo, wala na sila doon sa kinalalagyan nila na naghimala si Jesus. Okay? Si Jesus ay pumunta na sa ibang lugar, sa kabilang ibayo. At nung naroon si Jesus sa kabilang ibayo, ay nakatagpo niya. Hinahanap siya ng mga tao at saan si Jesus natagpuan? Okay? Si Jesus natagpuan nandoon sa synagogue. Si Jesus natagpuan sa lugar na kung saan pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Pero ang matindi nito, yung mga taong nandoon sa synagogue, yung mga Hudyo, wala silang pananampalataya kay Jesus. Okay? So, nung nagkatagpo-tagpo sila ron at si Jesus sinabi niya na kung sino siya, ito ang sabi nga ng Bible. Okay, nasa 41 na tayo. Sabihin, may mga nalagpasan na tayong mga verses. Okay? Sabi, the Jews then murmured at him because he said, I am the bread which came down from heaven. And they said, is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How is it then that he said, I came down from heaven? Ibig sabihin, yung kanilang kinalalagyan lugar, Pamilyar yung pamilya nila ni Jesus. Kilala nila yung magulang ni Jesus. Ibig sabihin, hindi yan malayo sa kanilang lugar na kinalakihan ni Jesus. Kaya nung nire-reveal na ni Jesus na siya yung bread from heaven, hindi nila matanggap yung ganitong bagay na sinasabi ni Jesus. So iba itong mga Jews na ito, iba pa yung mga disipulo na nakasaksi ng himala. Naintindihan nyo? Okay? Pastor, paano mo nalaman yun? Basahin mo na lang yung buo nito. Makita mo, bagay yung susunod, mga banda rito yun yung bandang sabi nga doon, itong pangyayari ito ay nangyari sa synagogue. Okay? Kaya ngayon, maunawaan na natin, iba yung lugar na yon at kung saan natagpuan si Jesus. Praise be unto God. Naintindihan niyo ba? Oo. So, doon sila nagkatagpo sa synagogue. Pero pumunta rin doon yung mga disciples na nakasaksi ng himala. Kaya mix ang multitude. Naintindihan niyo po? Mix ang multitude. Iba yung mga sumusunod sa ating Panginoon, iba yung mga tao na supposed to be sila yung aral. Sila pa yung nag-reject kay Jesus, kaya nga sinabing gano'n ng Panginoon, I thank you, Father, dahil itinago mo ito sa mga matatalinong tao at sa mga aral. Okay? And you have
revealed it unto babes. Yung mga taong walang kamuwang-muwang, yun ang pinakilala ni Jesus kung sino siya. Kaya nung nandun sa synagogue, ang mga nagreklamo, ito mga Jews, the Jewish religion. Ibig sabihin, ito yung mga talagang nag-o-observe ng kalang reliyon, nag-murmur. Sabi nga nun, paano sinasabing siya yung tinapay na galing sa langit? Eh, yung kilala natin. Di ba? Itong si Jesus na ito, anak ni Joseph yan, na ang tatay at nanay, kilala natin. Hello, iba yung kilala. Halimbawa sa lugar, di ba? Di ba yung mga taga ron sa inyo, kung ano, kakilala mo rin. Amen? Oo, kilala nila eh. Kaya nga pati pangalan, no? Si Joseph nabanggit eh. Kaya dito, makikita natin na ang ating Panginoon, hindi lahat ng tao naniniwala na siya yung tinapay ng buhay. Na kahit na ang ating Panginoon, ipinaalam niya na doon sa mga tao kung sino siya, pero nire-reject ang ating Panginoon. Pag may mga taong hindi naniniwala, yan ang kalaban ng ating Panginoon. Yan ang magpe-persecute sa atin. Bagamat sila ay mga relyosong tao, sila pa yung mga nagre-reject sa ating Panginoon. Kaya kung tutuusin, maaaring magtataka iba sa akin eh, Pastor, bakit parang hindi ka takot dun sa mga tambay, sa mga siga-siga? Sa totoo lang, yung mga siga-siga, yung mga istambay, yung mga lokong tao, hindi nakakatakot pa yan eh. Ang nakakatakot, yung mga so-called mga relyosong mga tao na mayroong paniniwala na salungat sa ating Panginoon. Pag yung mga tao hindi naniniwala si Jesus ay Diyos, kabahan ka dyan. Na naniniwala sila kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, pero hindi Diyos, patayin ka pa niyan pagka sinabi mong Diyos si Jesus. Okay? Alright, yun ang ano. Kaya sabi nga nun dito, Jesus therefore answered and said unto them, murmur not among yourselves. Huwag kayong magbulong-bulungan, magreklamo na parang hindi nyo matanggap yung aking sinasabi sa inyo. Kaya dito talagang nirebuke na ng Panginoon yung mga tao eh. Kasi mali yung kanilang nasa puso't isipan. Alright, so let's move on. Okay? Kaya may mga taong ayaw ng tinapay ng buhay. Alright. Deeds of God, all be taught of God. Ito maganda. Maring hindi nyo napapansin. Ang Diyos, meron talaga siyang paggawa. Ayon sa verse 45, pakita natin ito, Aljon. Anong sabi? It is written. Ibig sabihin, nakasulat na ito in the Old Testament, in the prophets. It is written in the prophets, okay? Sa mga sulat ng mga propeta, they shall be all. Lahat sila ituturuan, taught of God. Ibig sabihin, yung mga tao na naturuan, every man therefore that had heard, nakarinig, and had learned. Okay? Pag nakarinig at natuto, naturuan ng Ama, lalapit kay Jesus. Ibig sabihin, ang Ama, kumilos talaga. Ilagay lang natin yung situation sa panahon ng ating Panginoon. Dito rin sa nauna palang chapter nito, yung chapter 5, sinabi na ng ating Panginoon na hindi siya sumasandal sa testimony ni John the Baptist. Bagamat tama yung sinasabi ni John the Baptist patungkol sa kanya, sabi niya, hindi ako nagre-rely sa testimony ng tao. Merong mas mabigat na testimony ang siya nagre-rely. Kasi yung Ama na nagsugo sa kanya, ito ang gumagawa ng paraan para ang mga tao ay maniwala kung sino si Jesus. Kaya yung mga himala ni Jesus, yung Ama ang nag-set up nito eh. Kaya, di ba, maski na si Nicodemus eh. Kaya naman siya nakalapit kay Jesus, nakasaksi siya ng himala. Sabi niya kay Jesus ay, Rabbi, we know, alam namin, hindi siya nag-iisa. We know that you are a teacher come from God, for no one can do the miracle that you do except God be with you. Okay? O God be with him. So yun ang kalang na pag-usap-usapan. Ibig sabihin, ito hindi to peke. Totoo ito na lingkod ng Diyos. Kaya sila lumapit sa ating Panginoon. So, yun ang naging daan. Pero kung tutuusin, kapos eh. Nung lumapit siya kay Jesus, bagamat merong himala, kapos ang kanyang analysis. Yung kanilang pinag-usapan, we know that you are a teacher. So si Jesus ay rabbi lamang, teacher lamang, tao lamang si Jesus. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, katotohanang sinasabik sa iyo, maliban ang isang tao, ipanganak sa taas o pinganak muli, hindi niya makikita ang
Kaharian ng Diyos. Ano ba yung sabihin ni Jesus doon? Yung inyong analysis concerning me, kapos, dahil kasi hindi nyo nakikita kung sino ako. Ibig sabihin yung himala, design para makita si Jesus, ay ito yung anak ng Diyos. Yun. Kaya yun ang, yung John 3:5, o John 3:3, yun ang ibig ipahiwatig dito. Hindi pa ito patungkol sa langit na makita yung langit. Kaya lamang yung mga preacher na dedirekta na ron. Ang context talaga nito ay yung pagkakilala kay Jesus. We know that you are a teacher. Ang sagot ng Panginoon, kumbaga kung ano natin, kung tayo si Jesus, hindi mo alam, hindi mo kilala. Sabi na, alam namin. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, hindi, maliban ng isang tao, born again, panganak sa taas, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, hindi niya makikilala si Jesus. Hindi niya kilala si Jesus. Na si Jesus pala ito, kanya kaharap ay anak ng Diyos. Kaya gano'n ang mga himala. Get nyo? Naintindihan nyo? Okay. Kaya bihira yung ganong analysis. Tama po ba? Oo, kasi nga napupunta na agad dun sa salitang kingdom of God, diretso na dun sa okay. Bagamat totoo naman talaga, totoo. In principle, totoo. Pero in context, hindi yun ang context. Get nyo? Doon muna tayo sa context. Hindi si Nicodemus at ang kanyang mga kasama, hindi nila nakikilala si Jesus kasi hindi sila born again. Really yun. Pero pag ikaw na born again, ipinanganak na muli, wow, si Jesus nga ay Diyos. Kaya tayo nakikilala natin si Jesus bilang Diyos. Yun ang totoo nun. Hanggang hindi ka nagiging anak, hindi mo makikilala ang Ama. Tama. Okay. So, they shall all be taught of God. Tuturuan sila ng Diyos. Every man therefore that had heard and had learned of the Father, cometh unto me. Ibig sabihin, wala naman talagang makakalapit sa ating Panginoon. Walang taong makakakilala sa ating Panginoon. Walang taong tatanggap kay Jesus na hindi ang Diyos ang nagdala. Hindi ang Diyos ang nagturo sa Kanya para makilala si Jesus. Kaya kung nakilala mo si Jesus, ibig sabihin, ang Ama, ang Diyos Ama, kumilos sa iyong buhay. Kaya mo nakilala si Jesus. Alright, let's move on. Kaya yung mga nakikinig sa akin, kung sakasakaling, para bang naunawaan nyo na ngayon, ang Diyos ay kumilos po sa inyo. Okay? Yan ang gawa ng Diyos. Turuan ng mga tao kung sino ang Diyos, kung sino si Jesus. The Jesus is the bread of life. Siya ang kailangan mo kainin para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya yung lasting effect, ito na pala siya, tamang-tama. Lasting effect, you will live forever. Alam niyo po, kahit naman tayo kung tutuusin mag-observe ng ating mga kinakain. Tingnan niyo ito. Sa lahat ng bansa, kung di ako nagkakamali, ang bansang Japan, para bang mas marami silang tumatanda ron lagpas ng 100. Sa atin, bibihira lang ang lumalagpas ng 100. Tama po ba? Kaya nga may pa-premyo sa atin na 100,000 pagka Di ba? Kaya kung tutusin, malay mo, panipala ako, abot ako 100 years old. Kaya I said, ilang taong ka nun pag 100 ako? Hati kayo ni Micah, tig 50-50. Kung hindi pa tayo kukunin. Pero who knows? Tama yung analysis ng mga ibang mananampalataya na this September ay kukunin tayo ng ating Panginoon. Sana nga. Amen? Palakpakan natin Panginoon. Alright. So, yung lasting effect, they will live forever. Verse, mahaba pala yun, no? Verily, verily. Pansinin natin, Verily, verily. Medyo malalim yung English kasi King James Version. Old English. Sa ating kapanahunan, truly, truly. Okay? Katotohanan, katotohanan. I say unto you, sinasabi ko sa inyo, he that believe on me. Okay, ito, direktahan na. Sinasabi ng Panginoon, had everlasting life. I am the bread of life. Okay? So kung maniniwala kay Jesus bilang bread of life, you will have life eternal. You will have everlasting life. Sa mundong ito, walang bagay, walang ano paman, maging gagawin mo para lamang ikaw ay manatili forever. Lahat namamatay. Dahil kasi ang Bible na nagsabi, it is appointed unto man wants to die. Lahat tayo, there is
Ang sabi ay, to everything there is a season and a time to every purpose. So, talagang may panahon tayo. Time to be born and time to die. Okay? So, pag ikaw sinilang, tama lang na umiyak ka. Dahil kasi ang patutunguhan mo rin naman ay kamatayan. Pero praise be unto God. Makita natin pag kinain natin. So, there is only one bread. Isa lamang ang kailangan natin kainin. Hindi na kailangan ng booster pa dito. Okay? Isang beses mo lang kinakain ng Panginoon. Isang beses mo lang siya kainin. Sapat na yun. Para magkaroon ko ng buhay na wala hanggan. Yun ang totoo nun eh. Ang ganda, di ba? Ang sino mang maniniwala, he that believe on me had everlasting life. Pag naniwala ka sa Kanya, you will have everlasting life. Kasi siya yung tinapay ng buhay. So, napakaganda, no? Ano bang puntos natin ito? Ano ba nilagay natin? Lasting effect. So, lasting effect. Talagang yung bisa, hindi panandalian. Kaya, albawa, katulad itong pandemic natin, ewan ko lang kung yung mga injection natin ay meron itong expiration ba yan? Okay? Humahaba, di panibago na naman Kaya iba yung sa Panginoon. Oo. Sa Panginoon, pag inano mo siya, forever na yon. Yung hindi natatalab sa iyo yung kamandag ng kamatayan. Lumagpas ka na nga sa kamatayan eh. Nasa buhay na wala hanggan ka eh. Hello? Wala ka na sa kamatayan. Wala ka na sa judgment eh. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa John chapter 5. Sabi niya, ang maniniwala sa Kanya ay hindi niya nahusgahan. Bagay, sinabi rin ni Apostol Pablo, there is now, sabi natin now, no condemnation. Wala nang paghahatol sa sino mang naka Jesucristo. Ang tanong, bakit? I cannot hear you. Bakit? Okay, bakit hindi nahatulan? Tinapos na ng Diyos. Okay, gusto ko malaman yon sa iyo lang na sumampalataya sa Kanya. Doon sa mga hindi sumampalataya, sako pa rin sila ng batas. Yun ang nami-misinterpret ng iba eh. Yung mga tumanggap kay Jesus, it is finished. Pero sa mga ayaw tanggapin yung tinapos ang ating Panginoon, ay talagang sako pa sila nung the wages of sin is death. Okay? Yung po maganda nun eh. Alright, kaya kung tutuusin, ang pinakamalaking o pinakamagandang bagay na maibibigay nyo sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, at meron pa kaya apong-apo. Ay yung mapakain ang tinapay ng buhay. Kaya ang laking mali ng mga iba, siraan nyo yung pastor. Lalo na yung pastor na dinadala yung tinapay ng buhay. Yun ang mali. Pero anyway, kung sakasakaling nakabalik na po kayo sa akin, bati-batiin na tayo, at sabihin nyo na lang sa inyo mga, na mali kasi ako nung una. Naniwala ako doon sa Yung pala si Pastor Tan, talagang tunay na lingkod ng Diyos. Amen? Ano ebidensya? Si Benson, nag-testimony ka, di ba kanina? Kala ko pa nga, hindi tatanggapin ng ating online worship service. Tagal di ba? Kaya Benson, kung naririnig mo ko, at saka sa lahat na nakarinig ng testimony, nagulat na nga lang ako, pumunta rin si Benson eh. Lagpas na naman yung birthday ni Joey, pero may dala siyang cake na gano'n eh. At donut pala, cake. Kila Sarah pala yung cake at kila okay. At least, basta may dala siyang gano'n na inaano ko nga na, magpapakasal ka na ba? Gano'n, di ba? Baka gano'n kasi naman eh. Di ba? Pag pumunta dito, kaya si Aljon, pag pumapit dito, ngayon na ba? Nakakaganyan, di ba? Alright, so, kalabas-labasan pala, yun, meron siyang problema sa kanyang nanay nga. Dahil kasi namatayan nga po sila, di ba? Kaya kung tutuusin, naging kalakasan niya rin kami dahil kasi kung paano namin hinarap yung ganung yung pangyayari. Nakita niya ang inyong lingkod na talagang tunay na lingkod ng Diyos kasi kahit na nagkaganon, hindi ako huminto ng paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? Bagamat sa totoo lang, in the flesh, talagang mabigat, pero we ought to obey God rather than our feelings. We have to walk by faith, not by sight, nor in the flesh. Kaya ngayon, yung nilapit niya yung kanyang nanay, kung tutuusin,
ay merong doktor yun eh. Tapos pinasa kay Juancho. Pagdating kay Juancho, yung kinakatakutan na wala na. Hindi pa ginagamot ni Juancho, pero wala na. So, Benson, hindi natin pwedeng isang tabi yung ginawa nating panalangin. At bakit nangyari yun? Okay? Para malaman, makonfirm lalo ng iyong nanay, ng iyong mga kapatid, bakit ka lumipat. Bagamat siyempre, ang paglipat mo, may mahal kang narito. Sa Jail's Fellowship, obvious yun, obvious. Okay? Pero yung pagpunta rito, na-justified naman sa iyong mga magulang na, ay talagang lingkod ng Diyos yun, kasi nag-pray tayo eh. Kaya gumanda yung ano eh. At yung senior ko sa iyo, na mga pangyayari. Kasi dito makita natin, alam niyo si Jesus maganda yung kanyang layunin. Gusto niya yung mga tao may ayos. Ang kalang pananaw, nagsusumikap sila sa pagkain, nasisira. Sabi ng Panginoon, wag dyan. Ang pagsumikapan niyo yung makain yung pagkain na magbibigay sa inyo ng buhay na wala hanggan. Okay? Ano nangyari? Sa pagre-reveal ng ating Panginoon, nilayasan siya ng mga tao. Kaya ngayon ako naiisip ko rin eh, ang Jail's Fellowship ay 36 years na. Tama ba? 36, no? Ang gawain ito. At ako naman ay talagang nilalapit ko yung mga tao sa Diyos. Kaya yung mga taong umaalis sa akin, okay, kayong mga umalis at nakabalik dito, wag naman, stay na lang, okay? Nagkamali kayo, amen? Tama po ba? So yun din ang sinishare ko kay Benson na wag mong gagawin yun kasi hindi maganda. Okay? Pero gusto kong malaman nyo, ganito ang nangyari kay Jesus. Pakita natin ito. Si Jesus ay nagkatawang tao. Yung tinapay ng buhay, ito pa ba? Gusto mong ipakita? Okay, your fathers, sige. Your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. This is the bread which came down from heaven that the man may eat thereof and not die. Okay? So pag kinain mo, hindi ka namamatay. Ang ganda, di ba? Okay? So ito ba yung pinakahuli kong talata rito? Okay. Ayan. I am the living bread which came down from heaven. If anyone eat of this bread, he shall live forever. Ang ganda! Mabubuhay forever. Kaya kung gusto mo ng forever, merong forever. Kay Jesus lamang ang forever. Okay? And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Ang kanyang ibibigay daw na tinapay yung kanyang laman. Ito, bumigat na uli ang usapan, di ba? Yung laman. Okay? Kaya ngayon, pakita natin. Ayun na ito naman yun, yung katapat ng yung outline to. Outline isa. Incarnation. Okay, pag ano ba ang sabihin incarnation? Ibig sabihin, yung pagkakatawang tao ng tinapay ng buhay. Kaya ang sabi nga ng Panginoon dito, yan na siya. Sabi ng Panginoon, then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, except, sabi natin, except you eat the flesh, maliban na kainin yung laman of the Son of Man, and drink His blood, you have no life in you. Ang bigat nito, sa totoo lang. Ako, maaaring masabi ko, iba sa atin, hindi pa rin maunawaan itong ganitong dialogue eh. Tama po ba? Sabi ng Panginoon, maliban na kainin yung aking laman. Drink the flesh of the Son of Man. Okay? Eat the flesh and drink His blood. You have no life in you. Whoso eat my flesh and drink my blood had eternal life, and I will raise him up at the last days. So at this point, makikita natin, sinasabi ni Jesus na siya ay nasa humanity. Tama po ba? Nag-incarnate. Kasi may laman eh. Kasi nung araw kung tutuusin, hindi naniniwala na ang Diyos gagawin yon na magiging katulad nating tao. May malaking reliyon sa mundong ito na ang kanilang katuruan, hindi ang Panginoon nagkatawang tao. Bagamat naniniwala sila kay Jesus bilang propeta, great prophet, pero siya ay hindi yung sinasabing gano'n na, kasi hindi gagawin daw ng Diyos yon. Kaya si Jesus hindi Diyos. Dahil hindi gagawin ng Diyos yung maging katulad ng tao dahil ang tao makasalanan. Yun ang puntos lang nila. Makasalanan ng tao, kaya hindi pwedeng kunin ang kalagayang makasalanan. Sa totoo lang, si Jesus, siya na walang kasalanan ay naging kasalanan. Bakit niya ginawa ito? Kasi kung papanong ang ahas natuklaw ka ng kanyang kamandag din ng ahas ang pangontra doon sa kamandag ng ahas. Tama po ba? Kaya para hindi na tumalab yung kamandag ng kasalanan, si Jesus naging kasalanan. Okay? Ganun yan eh.
Walang palakpak na. Okay. So going back here, for my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. So dito makita natin yung humanity ng ating Panginoon. Sa totoo lang, hindi nila matanggap yan eh. Yung ganitong sinabi ng Panginoon. Kaya nag-alisan yung mga tao. Pero ano bang ibig sabihin ng ating Panginoon? Baka hindi na kayo bumalik dito ng pamilya eh. Okay. Ano ba? Ano bang ibig sabihin itong my flesh is meat? Okay. So, nililiwanag ng ating Panginoon ay naging human kasi may flesh siya. Ibig sabihin dito, itong flesh ito, nagkatawang tao siya. Maliban na tanggapin nyo, kainin, tanggapin. Pag sinabing kainin, tanggapin na siya ay naging katulad ng ating tao. At may dugo, ibig sabihin, namatay siya, hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ang tinatanggap mo dyan, kinakain mo dyan, yung kanyang incarnation, nagkatawang tao, na binayaran ang ating mga kasalanan. The person and works of Christ, ang ibig ipahiwatig dito. Okay? Yan na yan. Alright, so, clear na, yung bread of God, nag-incarnate. Kaya sabi niya, maliban na paniwalaan na siya ay naging katulad natin. Kaya kainin, naging tao siya. Tapos dugo, yung kanyang gagawin. Clear na tayo ron. Alright. So, last na tayo. Dalawa pa pala yan. Okay, pack. So, alam niyo po, dahil sa sinabi ng ating Panginoon, wow, na-open sila. Parang sabi niya, pinagluluko tayo ng mga to. Halika na, alis na na. Nag-aali. Alam niyo po, na napipiga sila sa ating Panginoon, lalo na yung mga Hudyo, yung mga nasa synagogue, di ba? Yung mga yon, yung mga hindi naman disciple ng Panginoon. Pero alam nyo, na-carried din pati yung yung mga disciple ng Panginoon. Una, ganado silang sumunod. Pero pati rin sila, makita nyo, nadamay din eh. Kaya ingat po kayo sa kasama nyo. Pag ang kasama nyo, religyoso lamang at hindi tunay na mananampalataya, baka matangay ka pa yan. Amen? Kaya sa ating gawain, yung iba nadadamay. Pagka meron sa gawain natin na peke, tapos yan ang magrebelde, magsalita laban sa pastor, pag alis niya, damay pati yung iba eh. Get nyo? Yun. Okay. Anyway, dito, pinaliwanag muna ng Panginoon. Bago naman sila lumayas, nabigyan pa sila ng Panginoon ng paliwanag. Mabuti sana kung hindi ipinaliwanag eh. Ang sabi ng Panginoon, kasi iniisip nila, ano kakainin? Si Jesus. Akala parang cannibal. Paano siyang kakainin? Sabi ng Panginoon, hindi. It is the Spirit that quickeneth. Pag sinabi quickeneth, that gives life. The flesh profit nothing. Ibig sabihin, yung kainin niyo ako, hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay ganito. Sabi niya, the words that I speak unto you, yung sinasabi ko sa inyo, ito yung Spirit, ito yung magbibigay ng buhay sa inyo. Yung sinasabi kong salita, pag kinain niyo yan, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Yun ang ibig sabihin. Okay? Ganda, no? Oo. Maski na ako na-bless dahil kasi siguro talaga magwawakas na yung ating panahon. Kaya binubuhusan ng Diyos yung ating pag-unawa dun sa salita niya eh. Kaysa naman sa langit, dun pa tayo, ano ba yung... Alright. So, ganyan po ang ibig sabihin nito. Kaya mahalaga yung salitahan ng Diyos. Ito ang magdadala sa atin. Bagay, faith cometh by hearing and hearing the Word of God. And ang salvation is by faith or by believing in the Lord lamang. Palakpakan natin ating Panginoon. Alright. So, sa bandang dulo. Okay, last na tayo. Okay? Okay. Yung election pagpili. Ito, kung tutuusin, sabi ko nga kay Benson, sa totoo lang, yung gawain natin, ito ang ating paniniwala eh. Kasi maraming beses naman nakasulat sa Bible. At from the very mouth of Jesus, yung tinuturong pagpili. Ang sabi gano'n ng ating Panginoon, this is verse 65, okay. And He said, therefore said I unto you, ito ang sinabi ng Panginoon, no man can come unto me, except it were given unto him of my Father. So, niliwanag ni Jesus, walang makakalapit sa Kanya. Ibig sabihin, walang tao makakakilala sa Kanya. Maliban ng Ama ay ipakilala si Jesus. Bagay yung sinasabi sa Matthew chapter 10, di ba? Ni Jesus na, I thank you, Father, hindi mo ito nireveal sa mga matatalino at sa mga aral, kundi sa mga babes and suckling. Sabi niya gano'n. Ito sa mga walang kamuwang-muwang. Sila ang recipient.
ng pagkakilala sa akin. Kaya ngayon, si Jesus, tinapat yung mga tao. Walang makakakalapit sa Kanya except it were given. So, ibinibigay ito unto Him of my Father. So matapos sabihin ng Panginoon yung doctrine ng election, na kung saan hanggang sa ating kapanahunan, bagamat maraming mga mananampalataya, ako naniniwala mananampalataya sila, pero pag tinuro mo election, sasabihin pa nila sa iyo ay, peke ka. Uy, hindi ko yan turo. Turo ni Jesus. Ano ito? Paano mo inuunawa yan? Walang makakakilala sa ating Panginoon, walang makakalapit paliban ng Diyos. Kaya from that time, many of ito, disipulo na eh. Yung mga tao nagsunuran sa kanya, nakasaksi ng himala, naglayasan. Kaya ako, tanggap ko na rin eh. Yung mga tao maalis sa akin, sa gitna ng tinuruan mo sila, no? Honest naman talaga. Gusto mo silang maligtas, gusto mo malaman ang katotohanan, layasan ka pa. Kung kay Jesus, ginawa yun eh, sa aking pakaya. Naintindihan niyo? Kaya, sayang lang. Buti kayo, buong pamilya kayo. Hindi, meron pa isang anak eh. Pero at least, bumalik siya sa atin o doble kara siya. Oo. Kasi masagwa sa isang pamilya na isa na wala. Maaaring meron siyang na-open. Oo. Kaya sa lahat ng mga kabilang dyan sa Children's Fellowship, talagang tanggap ko na po. No? Ang matindi nito, kung ilayawan ako dahil kasi hindi nakilala si Jesus. Okay, naintindihan niyo po? Ito talagang nilagay, from that time, many of His disciples went back and walked no more with Him. Ayaw na. Ayaw na kay Jesus. Dahil si Jesus, sinungaling. Si Jesus, hindi totoo sa kanya mga sinasabi. Okay? Kaya ngayon, last na tayo, Aljon. Meron na lamang tayong 5 minutes. Okay? Buti, sino ba yung nagkocontrol sa atin? Si Micah. Okay? Maluwag-luwag yan si Micah. Kaysa kay Miko noon, talagang naano ko niyan. Buti hindi nakita ni Dewey yun at gagayahin ni Kuya. Alright. Nakita natin yun. Ito na. Hindi, buot pa to. Ang tipid naman natin, Aljon. Mahaba pa to eh. Gusto ko makita yung 70. Ayan, sabala. Then si Jesus under the 12, will you... Ayan, ito. Buti pinakita mo to, Aljon. Ito kasi, dito nagkakaroon ng hindi tamang pag-unawa yung iba. Okay? So, maaaring masabi nyo na, Pastor, paano mo naunawaan yung sinabi ni Jesus? Okay, bukod sa context, bukod sa comparing spiritual things with spiritual things, in-interpret ko dito based on grammar. Ginagamit ko yung Greek language para maintindihan yung dialogue. Okay? Tingnan nyo ito. Then said Jesus unto the 12, will you also go away? So, yung English dyan, pag tinagalog natin ay, pati ba kayo aalis? Tama. May iba pa kayong pagtagalog. Okay? So, kayo rin ba aalis? Okay. Pero ganun din. At least nagtatanong si Jesus na aalis sila. Pero hindi ganun ang dialogue eh. Kasi kung ganun ang dialogue, parang hindi alam ni Jesus yung gagawin ng mga tao. Kasasabi niya palang na na walang makakalapit sa kanya eh. Di ba? Tapos nag-aalisan yung mga tao eh. Okay? Ang talagang sinabi ni Jesus dito, sa Greek language o Greek grammar ang gagamitin, ay hindi nyo ako iiwan, di ba? Hindi nyo ako iiwan. You will never leave me. Sabi nga doon ng Panginoon, hindi nyo ako iiwan, di ba? So alam ng Panginoon na itong mga ito, sa gitna na umalis sila lahat, hindi ako iiwan nito. Kasama si Judas. Kasama, si Judas hindi umalis. Kaya sa totoo lang, sana po sa gawain natin, kung nag-alisan ng iba, sana walang naiwang Judas. O kaya pag may naririnig kayo na kontra sa akin, delikado yan. Sa totoo lang, ang nakita ko dun sa Bible, pag yung sila Pedro, sila Judas, may mga lakas ng loob mag-approach kay Jesus, may sapi. Kaya yung mga taong malalakas ang loob na lumapit sa akin na para bang aawayin ako, may sapi yan. Oo, lahat na merong gas. Kumikilos ang diablo yan. Kaya ito sinasabi ko sa inyo, para when the time comes, alam nyo ang kilos ng diablo. Oo, hindi yung gawa-gawa. Totoo yun. Oo, kasi ang normal yan, mahihiya ka sa pastor eh. Tama?
Okay, alright. Sabi nga doon ng Panginoon, hindi niyo ako iiwan, di ba? Sumagot si Pedro, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. So actually, makita natin, sinabi ng Panginoon, wala talaga makakalapit sa Kanya. Maliban ang Ama ay ilapit. So, nag-alisan ng lahat. Pero nanatili si Pedro. To whom shall we go? Nasa iyo ang salita ng buhay. Meron pa itong dagdag, di ba? And we believe, at kami ay naniniwala, and are sure, tiyak, na you are the Christ, the Son of the living God. Palakpakan po natin ating Panginoon. Kaya ang tanong ko sa inyo ay, kayo ba talaga tiyak na si Jesus ang Kristo, ang anak ng buhay ng Diyos? Bakit nasabi ni Pedro yung ganitong bagay? Actually, nung una pa man, sabing gano'n ng Panginoon ay, kayo, anong pagkakilala niyo sa akin? Sabi gano'n ni Pedro ay, you are the Christ, the Son of the living God. Sabi gano'n ni Pedro, ng Panginoon kay Pedro, ay, quiet. Okay, nasa dulo na tayo at napakahalaga. Sabi gano'n ni Pedro sa ating Panginoon, you are the Christ, the Son of the living God. Sabi gano'n ni Jesus sa kanya, Pedro, hindi mo nasabi yan dahil sa iyong sarili. Kaya mo nasabi yan dahil ang Ama ang nagturo sa iyo kung sino ako. Okay. Now, gusto ko malaman nyo, bago pa dumating sa ganitong sitwasyon ng hiwalayan, ang Diyos marunong na. Shall I say, maagap na pala rather. Okay? Inagapan na. Kasi pwedeng mangyari talaga, yung grupong ito, layasan din si Jesus. Dahil kasi nasa kamay ng Diyos, para hindi sila lumayas, kaya yung mga hindi lahat lumayas sa akin, pinanghawakan lang kayo ng Diyos, sa totoo lang. Oo. Kaya, Roland, di ba? Hindi ako yung nilayasan, Roland. Maagap ang Diyos. Bago pa magkaroon ng drama, meron na siyang ginawa. Okay? Kaya sa mga kapatid hindi lumayas sa akin, may ginawa ang Diyos sa inyo ba? Kaya magtitimbang-timbang din kayo yan. Di ba? Kaya ano nangyari? Anong ginawa ng Diyos sa kanila? Para talaga masabi na, we believe and are sure. Naniniwala kami at tiyak. Kasi bago naman nangyari yung drama, nakita na si Jesus naglakad sa dagat. Amen. Kasi papunta sila sa kabilang ibayo, pinauna sila. Si Jesus nasa bundok, bumaba, naglakad lang si Jesus. Ilang milya na yung nilakad ni Jesus, naabutan silang ganon. Ay sila hindi makaalis-alis dahil sa binagyo silang ganon. Tapos sinaway ni Jesus yung Okay? Nakita, yung the mere fact naglakad lang sa dagat iba si Jesus. Anak ng Diyos. Diba? Oo, kaya nasaksihan nila yon. Nasaksihan nila, kaya kumpirmado sa kanila. Umalis man ang iba yung revelation sa kanila Kaya ako naniniwala, yung mga tao na, talagang kikilos ang Diyos. Now, balikan, ito, Jesus answered them, have not I chosen you 12? Pinili ko kayong lahat. Pero sa gitna ng pinili ng lahat, pero ang isa ay is of the devil. Is a devil dito sa English ito. Okay, pero alam naman natin, hindi naman talaga demonyo si Judas Okay? Kumbaga ito ay talagang sa diablo. Okay? Merong anak ng Diyos, merong seed of the woman, at merong seed of the serpent. So, si Judas, seed of the serpent. Pero itong mga iba, seed of the woman. Seed of Abraham. Hello. Mamaya, yun ang topic natin. Ang topic natin mamaya ay patungkol dito sa seed of the devil. Okay? Mamaya pa yon. Pero as of now, makita natin talagang merong election. Merong pagpili. Kaya kung ikaw ay nakakilala sa ating Panginoon kasi pinili ka ng Diyos. Wala tayong may pagmamalaki. All praises belongs unto God. So anong dapat natin gawin? Nasabi ko na lahat. Ang conclusion na lang, sobra na haba, amen? Okay, ito na yon. Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me will never hunger, and he who believes in me will never thirst. Meaning to say, pag tinanggap si Jesus, wala ka nang hahanapin pa. You will be satisfied.